Pare, bakit parang ayaw mo naman talagang kumain ng isaw? Hindi ako sanay. Hindi itong kinaugalian kong pagkain. Madalas kong marinig ang mga kwento tungkol sa mga aswang nung bata pa ako. Lagi akong pinapaalalahanan ng aking lola na wag akong lalabas ng gabi, baka may kumain sa akin. Pero bilang isang modernong tao na lumaki sa syudad, hindi ko masyadong pinaniniwalaan yung mga ganong kwento. Hanggang sa isang gabi nun, nang maging totoo ang lahat ng mga sinabi sa akin ni Lola. Isa nga pala akong street vendor sa isang maingay na kanto dito sa Maynila. Araw-araw, nagtitinda ako ng isaw, Betamax at iba't ibang klaseng barbecue. Kilala ako sa lugar namin dahil sa napakalinis kong pwesto at masarap na sausawan. Madalas, hanggang hating gabi ay nagbebenta ako, lalo na tuwing weekend. Isang gabi nun, bandang 10:00, may lalaking lumapit sa pwesto ko. Matangkad ito, payat at may malamlam na mga mata. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na puti at maong na short. Ang pinaka napansin ko sa kanya, yung ngiti nito na parang masyadong malawak, parang hindi normal. 3 isaw pare, sabi nito. Habang hinahanda ko yung order niya, napansin kong tinitignan niya ako ng masyadong masinsin. Para bang hindi siya tumitingin sa akin bilang isang tao, kundi bilang isang bagay na gusto niyang lantakan o kainin. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa likod ko, pero nanatili pa rin akong kalmado. Sa usawan, tanong ko dito. Tumango siya at kinuha niya yung isaw, pero imbis na kainin ito, tinignan lang niya ng matagal. Para bang nag-aalala ito. Pagkatapos nun, kumagat siya ng dahan-dahan dun. Parang hindi ito sanay. Masarap, sabi niya. Pero parang may halong pagsisisi sa boses nito. Yung tipong hindi niya gusto yung kinakain niya, ganun. Mula nun, naging regular na siya sa aking pwesto. Palagi siyang bumibili ng isaw. Pero parang hindi niya talaga gusto yun. Minsan, napapansin ko siyang tinatapon lang niya yun kapag papaalis na siya sa pwesto ko. Nagtaka ako, pero hindi ko masyadong pinansin yun. Hanggang isang gabi, nagkausap kami ng mas malalim. Pare, bakit parang ayaw mo naman talagang kumain ng isaw? Tanong ko dito. Tumawa siya, pero may halong lungkot. Hindi ako sanay. Hindi itong kinaugalian kong pagkain, sabi nito. Bakit? Ano ba yung dati mong kinakain? Tanong ko naman sa kanya. Tumigil siyang sandali. Parang nag-iisip kung sasagutin ba niya o hindi. Pagkatapos tumingin siya sa akin ng direkta sa mata. Tao, sabi nito. Napatigil ako sa paghahanda ng barbecue. Akala ko nagbibiro siya, pero seryoso ito. Yung mga mata niya na dati malamlam, ibigla na lang nagliwanag. Parang mga mata ng hayop sa dilim, kagaya sa aso o pusa yung nagliliwanag. Aswang ka? Tanong ko dito ng mahina sa nanginginig na boses. Tumango siya. Oo, pero hindi na ako kumakain ng tao ngayon. Sinusubukan kong magbago, kaya nandito ako, kumakain ng isaw. Pero mahirap. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Parehong takot at awa ang nararamdaman ko. Sa isang banda, natatakot ako na baka ako ang sunod niyang kainin. Sa kabilang banda naman, nakikita ko ang pagsisikap niyang magbago. Bakit mo ba gustong magbago? Tanong ko dito. Pagod na ako. Pagod na ako sa takot sa mga mata ng mga tao. Sa pagtatago, sa pakiramdam na hindi ako kailanman magiging normal. Gusto ko nang mabuhay ng walang sumpa at walang gulo. Mula nun,
mas madalas na kaming nag-uusap. Nalaman kong isa talaga siyang aswang na nagmula sa malayong probinsya. Dahil sa modernisasyon, nawala na siya ng lugar na mapagtataguan. Kaya napilitan na siyang lumipat dito sa syudad, kung saan mas madaling maging anonymous. Isang gabi nun, humingi siya ng tulong sa akin. Pare, kailangan ko ng alternatibong pagkain. Hindi ko na kaya ang pakiramdam ng gutom, pero ayaw kong kumain ng tao. May alam ka ba? Nag-isip ako. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa isang aswang. Pero naisip ko ang isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa isang slaughterhouse. Baka pwede niyang makuha ang mga hindi na ginagamit na bahagi ng hayop dun. Subukan natin to, sabi ko. Naging matagumpay ang aming plano. Nakakuha ako ng mga supplies mula sa slaughterhouse at binigay ko ito sa kanya. Unti-unti, nakita kong nagiging mas malusog siya, mas masigla, hindi na siya mukhang malata at nagugutom. Pero hindi lahat ay naging maayos. Dahil isang gabi nun, may mga taong lumapit sa akin. Mga aswang hunter daw sila o mga headhunter ng modernong panahon. At may hinala sila na may aswang sa lugar. Nagtanong sila sa akin kung may nakita akong kahinahinala sa lugar. Nanginginig ang mga kamay ko habang nag-iisip kung anong sasabihin ko. Sa isang banda, kailangan kong protektahan ang sarili ko at ang negosyo ko. Sa kabilang banda naman, naiintindihan ko ang kaibigan ko at ang pagsisikap nito na magbago. Wala po akong nakikita dito, sabi ko sa kanila. Nang makaalis sila, naramdaman ko ang bigat ng desisyon ko. Alam kong hindi ito ang huli. Ang mundo ng mga aswang at mga aswang hunter ay hindi magkasundo. At ako na nasa gitna ay kailangang mamili kung kanino ako tutulong. Hanggang ngayon, patuloy akong nagtitinda sa kanto. At tuwing gabi, kapag may lumalapit na matangkad na lalaki at may malamlam ng mga mata, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat. Dahil sa mundo ng mga aswang, hindi lahat ng nakakatakot ay masama at hindi lahat ng mabuti ay walang halong panganib. At sa mga magtatanong kung nasaan ang aking kaibigan, simula kasi nang makontrol na nito ang sarili na hindi kumain ng tao, ay umalis na ito sa lugar namin. At sinabi ko din kasi dito na may mga aswang hunter na naglilibot-libot at naghahanap ng mga posibleng aswang. Kaya natakot ito at tuluyan ng lumisan.